Good morning, I'm Angelo Castro III. I'm Angela, and we are the Castros. We bring you the news. And the views that make you think. Sometimes we agree. Sometimes we don't. This is News and Views. And here are today's headlines. The House of Representatives has voted to impeach Vice President Sara Duterte after securing a majority vote during Monday's plenary session. Senator Alan Peter Cayetano takes the helm of the Senate following the ouster of Senator Tito Soto as Senate President. An arrest attempt on Senator Bato de la Rosa, who appeared after months of absence, sparked chaos at the Senate. The 2026 MPTC Tour of Luzon is now on its 13th stage, which will be an individual time trial. First in the news, the spotlight now shifts to the Senate after an overwhelming House vote formally impeached Vice President Sara Duterte. Here's the report. The House voted 257 in favor, 25 against, and 9 abstentions, officially impeaching Vice President Sara Duterte. The vote clearly surpassed the constitutional threshold, prompting the transmittal of the articles of impeachment to the Senate. Ahead of the vote, House Justice Committee Chairperson Jervy Luistro defended the process. Hindi tayo naghanap ng shortcut. Naghanap tayo ng katotohanan. At maging malinaw po tayo, ang prosesong ito ay hindi paghamak sa mga Pilipinong sumusuporta sa Vice Presidente. Several members of the Duterte family were present during the session, including Davao City Congressman Pulong Duterte, Omar Duterte, and Harold Duterte. However, before the vote took place, the group walked out of the plenary. Sir, form of protest po ba ito, yung pag-walk out, sir? Anong going to do? Sir, is this walking out? Huh? Yes. So tingin mo, saan tayo papunta? The articles of impeachment include 4 major allegations: misuse of confidential funds, unexplained wealth, bribery of DepEd officials, and alleged threat against President Bongbong Marcos. Supporters of the move said it was a matter of accountability. Mr. Speaker, my dear colleagues, 69% ng mga Pilipino ang gustong harapin ni Sara Duterte ang lahat ng aligasyon laban sa kanya. The numbers do not lie. The majority of Filipinos want to start the impeachment trial, and they want to start it forthwith. Who are we to stand in their way? Hindi tayo dapat matinag sa nangyaring Senate coup. Hindi tayo magpapasindak sa mga bababatas sa supporter ni VP Sara na bigla nilang magpapakita at magtatantrum sa plenary. Pare-pareho silang managot. Simula na ang paglilitis. Convict Sara now. Meanwhile, several lawmakers opposed the move, including Congressman Kiko Barzaga and Paulo Marcoleta. As the youngest representative of the Philippine House of Representatives present here today, I speak on behalf of my hopes for a bright future for our nation that is free from corruption and against the impeachment of Vice President Sara Duterte, the only 2028 presidential candidate who is capable of creating that future. Sara Duterte is our nation's most vocal anti-corruption figure, as she's the first one to reveal the massive flood control corruption in the 2025 budget and the involvement of former Speaker Martin Romualdez and Appropriations Chairman Zaldico. Anong klaseng kahipokrituhan ito? This impeachment process is not really for accountability. For their part, the Duterte camp said the burden of proof now rests with the accusers and that they are fully prepared to defend the Vice President before the Senate. Let's now bring in our mobile journalist Amy Atienza for more updates over at the House of Representatives. Amy, kamusta ang sitwasyon dyan? Good morning, Angela, Diego. Dahil nga akala natin dito sa Kamara ay magiging smooth flowing yung proseso nga ng impeachment, lalo na dahil kahapon nga ay nakuha na natin 257 ang bumoto para nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte for the second time under 2 different Congresses sa House of Representatives. Medyo nagkaroon ng konting change pagdating nga dito sa magiging daloy at sa makikita nga pagtakbo ng impeachment, lalo na dahil meron din tayong nabalitaan kahapon sa Senado nga na may change in leadership. Ngayon, Angela, Diego, ang inaabangan natin ay yung magiging pahayag din nitong mga complainant ng mga reklamo ni Vice President Sara Duterte dahil
Expected nga na by Wednesday, kung magko-convene na sana ang Senate Impeachment Court, ay magiging tuloy-tuloy talaga yung magiging proseso. Pero dahil nga sa change of leadership na ito, ay mas marami pang sumibol na issue. Nakita din kasi daw dito sa Senado, lalo na sa plenary session ng Senate, no, si Senator Bato de la Rosa, who is apparently under arrest ng International Criminal Court, pero marami pa rin nagsasabi na kinakailangan ng local court order para nga totally ma-arrest. And of course, nasa batas din daw kasi no, na hindi pwedeng ma-arresto si Senator De La Rosa, lalo na kapag ongoing yung plenary session sa Senado. So yan yung mga matatala, kaya tinaasahan nating makuhanan ng panig ngayong araw. Pero kahapon nga din, after nitong botohan sa Kamara, ay nakausap na rin natin si Lanao del Sur Representative si Alonto Adyong, at sinabi niya nga din na hopefully ay kahit nga daw sa change ng leadership dito sa Senate, ay magtuloy-tuloy pa rin daw talaga yung proseso. Nakita na rin naman daw sa numbers no, na malaki talaga yung naging epekto ng prosesong ginawa ng House Justice Committee, lalo na sa mga pagdinig nila doon sa mga confidential funds, unexplained wealth, pati na rin sa grave threats na ibinigay ni VP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos. Malaking statement nga daw ito na talagang may patunay at may mga ebidensya para nga ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte, and hopefully sa mga susunod nga na araw ay makita na no yung progress with this, lalo na sa Senado. Ang inaasahan lang din dito sa Kamara in the plenary session later on today ay yun nga, magkaroon din ng list na ng prosecution panel, 11 members yung tinitingnan natin. So magkakaroon ng election dyan ang House of Representatives, and of course the transmittal of the 4 articles of impeachment of Vice President Sara Duterte. Amy, sino yung mga candidates or pangalan na lumalabas na possible maging part ng prosecution team? Well, dito sa House of Representatives, no, talagang matunog yung pangalan dito ni, of course, ni Committee Chairperson, Justice Committee Chairperson Jervy Luistro, kasama yan sa prosecution panel. Si Representative Isabel Zamora, tinitingnan din no, na maging bahagi ng prosecution panel, lalo na dahil naging bahagi din naman siya last Congress, last year, doon sa prosecution panel nga ng House of Representatives pagdating dito sa impeachment ni VP Sara. New names, of course, si Akbayan Party List Representative Chel Jokno, ML Party List Representative Laila De Lima, pati na rin si Representative Nonoy Defensor ay tinitingnan nga na maging bahagi ng prosecution panel. Pero tingnan natin if there will be new names pa nga na makikita tayo pagdating nga ng plenary session ng House of Representatives later today. All right, thank you so much for the updates. That was our mobile journalist, Amy Atienza. Let's get some insights from political analyst Professor Antonio Contreras. Prof, thank you for joining us once again. Good morning. Good morning. Nakatulog ka na ba, Prof? Medyo naman. Baka na-stress yan. Prof, ang daming ganap. Simulan muna natin dito, Prof, sa impeachment. 257 votes. Ano po ang senyales nito with regards to yung balance of power sa lower house? Kasi hindi natin expect na ganito kalaki. We knew there would be a significant number. Yeah, actually, nagulat ako. Actually, I thought it would be lower. It would be higher than 106, but hindi ko in-expect na dadating ng 257. And this despite mga pananakot, diba? Pinagbantaan pa sila ng PDP laban na i-blacklist sila, tapos andyan pa yung coup. Habang nagbubutuhan, nag-coup sa Senado. So I was expecting na madadamping yung numbers. Ay hindi talagang 257. And 26 lang ang bumoto, 25 lang ang bumoto laban, mas marami pa ngayong absent kaysa sa bumoto. That's right. So ano nangyari kaya, Prof, na tila last parang unexpectedly, ganito kataas yung number? Ano yung senyales nito with regards to implications? Of course, idudugtong natin to sa upcoming elections. Actually, I think naging rational yung decision-making ng maraming congressman. Dahil, imagine, nag-present ng compelling evidence ang complainants, pati yung House, na ilabas lahat doon. Wala namang rebuttal mula sa kampo ng Vice Presidente. So, ikaw ay nag-iisip, anong basihan mo para bumoto ka laban? Diba? Para hindi mo what would be the reason why there will be no probable cause when in fact there is no other evidence left except that you are just blindly loyal to the Vice President, or you are just, yung excuse nila na tatlo lang naman yun, thematic. Yung isa,
magulo masyado ang bansa, wag na natin dagdagan. Na parang yung accountability can give way to unity. And then the other one would be ito yung gusto ng kanilang constituencies. Eh, madali sila, natatakot silang matalo. But, to think that there are 257 members who stood up, Yes. some are surprising. That's actually a reflection also of the sentiment of the people na marami naman talaga ang Right. gustong makitang ebidensya. And so ito dapat ang iingatan ng Senado kasi kung gagawin nila, kasi ngayon meron ng masama na yung tingin ng mga tao na nagkudeta sila sa Senado dahil parang kahit ano ba sabihin ni Alan Peter na hindi ito konektado sa impeachment, talagang walang maniniwala doon. So, I think yung gagawin nila ng tanga ang mga tao. So, I think babantayan sila. It's really bad optics for them not to continue. Yung hindi lang nila simulan o i-delay o i-deny from the very start na mag-convene. That would be disastrous to the Senate, I think. Yeah. You raise a good point there, Prof. Especially sabi mo nga people are watching right now. And if you can remember the impeachment of former President Erap, 'di ba? Parang they let the process go, pero nung nakita na ayaw buksan yung isang envelope, the people spoke, 'di ba? Kumbaga nagkaroon ng mga kanya-kanyang sila doon sa kalye. But going to this, paano ba dapat tanggapin ng publiko itong nangyari sa Senate leadership, Prof. I think people should call it out. It's blatant power grab. It's blatant power grab. Kung titingnan mo, hindi naman nagalaw yung siyam na minority, wala namang nag-desert sa kanila, ng desertion. Ang tanungin natin na pagpaliwanagin natin, yung apat na nagbago, ng isip, ang bumaliktad. Tanungin natin si Loren Legarda, tanungin natin si Pia Cayetano, tanungin natin yung magpapatid na Villar. And of course, you already have a hypothesis why sila sumama. But I think they have to explain. They owe an explanation to us. I think these four should be asked by media. Bakit kayo bumaliktad? Ano ang nag-push sa inyo? What changed? Pero hindi ba, Prof, medyo dangerous tong game ang ginagawa nila dyan sa Senado? Because maybe yung una, sa panahon ni Senate President Chis Escudero, na idaan pa sa technicality. Pero ito, parang there is no stumbling block anymore based on the Supreme Court's decision. Basta ang sinasabi ng Supreme Court, basta gawin nyo to in a reasonable time. Wala naman sinabing decision nyo kung gagawin nyo to o hindi. And if they don't go through with this, very obvious na ang ginagawa ng Senate. So baka that might be a tipping point for a lot of the people. Oh yes, I think so. And lalo na i-overlay mo pa dyan yung ginawa nila kay Beto de la Rosa. Imagine mo yung image na yung mga drug suspect na kapag ang laging ginagawang excuse, nandaban o kaya trying to evade arrest. Pero ngayon, itong Senado, they're cuddling their own. They're helping in a member avoid arrest. Diba? Tapos gagamitan pa nila ng excuses na hindi daw pwedeng i-arresta ang siyang senador habang nakasession. That's wrong. That's not true. Because in the Constitution, you only have that privilege if the imprisonment will not exceed 6 years. Yes. Crimes against humanity, it could even be reclusion perpetua or even death in some jurisdiction. So I don't know where these people are getting their and besides yung issue ng RA 9851 na meron tayong batas na nagsasabi na kapag ang isang Pilipino ay meron ng sakdal sa isang sa international tribunal ay obligado tayo, pwede nating i-surrender na lang, hindi naman kailangan huwes dito ang mag-issue ng warrant kasi nakalagay naman sa saligang batas and a warrant issued by a judge. Yes, There is that's no right. mention of whether the judge should be local or international. Tama, Prof, sabi nga nila, di ba, in essence, parang ceremonial ang nai-enjoy nilang courtesy ng Senado. Yes. But if the executive daw decides to enforce even an international warrant and the police officers enter the premises, hindi daw pwede hindi pwede i-impede or i-deny ng senators mismo or they will charge with obstruction. Yes, I think so. And this is a very bad optics for the Senate. This is really a very bad optics for the Senate. People are asking, ano ba gusto? Sa totoo lang, liyamado na si Sara Duterte sa Senado. I think meron siyang more than 8 to vote not for conviction. Ang pipigilan nila ngayon, nakikita ng mga tao, yung paglabas ng ebidensya. Yes, Ayaw nilang lumabas. It's no longer
acquitting Sara, they have the numbers. But I think people should first what? Kasi baka lang iniisip nila, the more na magkaroon ng trial, the more na lumabas yung mga ebidensya, the more na it will be difficult for them to acquit. You know? So yun yung tingin ko. Kasi yung nangyari sa House na maraming mga congressman na dati ganyan-ganyan sa probable cause, bumoto na dahil nakita nila talaga yung Trail of talagang money. lantara na yung Yes, oo. yung ebidensya. So kahit hindi mo na pwedeng tumayo doon. Yun nga itatanong ko din sa aking congressman dito, nalungkot ako, si Ramil Hernandez ng 2nd District ng Laguna. Isa sa mga bumoto, and I have to ask him now. You know, he listens to this. Representative Hernandez, you have to explain to your constituents why you opposed, why you did not find probable cause despite the compelling evidence and unrebutted at that, why you vote? I am a voter. I am a taxpayer of 2nd District of Laguna. I even voted for him. You know, but and as a voter, I demand explanation. I think. You know, Oo. Pero Prof, so what happens now? Yeah. Let's say kasi, okay, so this is the That's the second time. question. This is the second time a Vice President is impeached. Diba? Tapos, ito na naman tayo dun sa fourth week. Iba na naman yung Senate President natin. And this is the same time last year. Ang inargue nila, okay, tapos na tayo dun sa usapin ng sa Supreme Court, di ba? Yung sa one-year bar rule, etc. But this time around, ang ina-argue din naman nila last year is tawag dito, magsasarado na yung session by June 4. matagal pa yan. Oo, yun ang naging dahilan nila last year din, di ba? Hindi kami pwedeng Ngayon, mag-convene because ganito. So what happens if they do that again? Well, I don't think they can do that. You know, we should not allow them to do that because there is no ground. The Constitution is very plain and simple. The wordings, you have to convene. You don't have a choice. So ang endgame Yeah. dito, Prof, you mentioned kanina is kinakatakutan nila is yung paglabas ng evidence, no? Yes. Ang dami kasing congressmen daw supposedly, no, when they were tackling this issue sa probable cause sa House, ang daming congressmen na so ayaw nung una. Pero natakot daw kasi on a national scale, pag magbotohan, makikita ng public daw ang tunay na kulay nila. And they fear that. Now, do you think there is damning evidence enough to sway fence-sitter voters who may watch the impeachment and may affect VP Sara sa run for the presidency kahit sabihin mo na ma-acquit siya? Well, actually, kahit na itong nangyarang ito, it's already damaging Sara Duterte. Kasi hindi naman to pogi point sa mga senador at hindi naman to pogi point sa kay Sara Duterte kasi ang mga tao nag-iisip, bakit pag-aayaw harapin ang kaso? At bakit ayaw magbigay ng ebidensya? Tapos ngayon, pipigilan pa yung trial na kung saan mabibigyan siya ng pagkakataon na ilabas ang kanyang pangkontra. And why is it that the Senate would have to move and protect? Parang hindi ko alam, pinoprotektan din nila mga sarili nila. Dahil kasi itong sa Amy Marcos sinasabi, may mga lumabas daw ng mga milyones na pinamimigay sa mga congressman. Ang tanong ngayon, sila naman, alam namang sila yung pure, na wala silang kapalit sa kanilang mga boto ng itong ginawa nilang coup sa Senado, walang kapalit yan. I don't think so. Good morning po. Okay? Pero Prof, with the impeachment, ICC-related tensions, yung leadership shake-up sa Senado, all of these things, what does this say about the political landscape now, ngayon ng Pilipinas? Are we having a crisis? No, it's getting exciting. We're so used to this. We have been through this. And we will survive. Pero parang it's getting worse dahil lantaran na sila sa mga alliances nila. Like the way they were protecting daw, ang claim ng iba, si Senator Bato, na kahit obvious na minsan mali yung info na dumarating, ano ang magiging sa tingin mo yung public? Yung mga hindi 100% na sa DDS side, pero yung mga gitna, may mga ganun voters Well, tingnan na lang na. Let's just pray that with the help of media, with the help of people, we can enlighten these people. There are some people who you still can change. But there are people you cannot change, unfortunately. Well, dun sa nangyari po yesterday sa Senado, isa sa mga tinitingnan din natin na legalities yung ginawa po ng Senate na cite in contempt, no? Yung mga NBI agent, 'di ba? Are we looking at that na parang mali yun in a sense na wala silang power over the NBI agents to do that because wala naman din session noon at that time?
They were not in the session, yung NBI agents na yun. Well, the NBI is part of the executive branch. Enforcement of laws is with the executive branch. So I think on this issue, the executive branch has an upper hand. The role of the Senate is to legislate. And their argument is that they have a privilege of not getting arrested. But that is not the law, what the law says. Diba? So, of course, I know that they can go to the courts and so on, and you know, that's a remedy. But to say that the NBI exceeded their powers, hindi eh. Kasi hindi naman sacred ground yung Senado. Si Trillanes kasi de Lima inarrest noon. Yan, sa ground, sa Senate. Well, mas nakakatulong po ba ngayon na hindi sumasagot o wala pang ruling ang Supreme Court doon sa mga legalities na binato ng kampo ng mga Duterte when the former president was arrested here and brought to The Hague? And yun din po ang ginagawa ngayon ng kampo ni De La Rosa, 'di ba? To challenge the Supreme Court, to challenge the local court, etc. So, at that point, ngayon po kasi ang Supreme Court, wala pa po talaga silang sinasagot no, regarding that. So, hanggang ngayon, sino po yung masusunod? Well, kung ano yung nasa batas. Kasi wala namang TRO na binigay ang Supreme Court. Wala namang sinabi na hindi pwede ito. Walang sinabi na ito ay dapat ipigilan. So, I think we have the law that the executive branch has the right to implement the laws of the land. Now, what can you say about those two who abstained? Si Senator Miguel Zubiri and Senator J.V. Ejercito. Ano pong basa niyo doon? Zubiri said that he is against the reorganization, but he just wants to become independent. Yeah, that's what he said. But what do you think about it? So, they're playing it safe. Just join me also. They're playing it safe. Yeah. Ay, Okay. Wala, So, medyo ano na ata si Prof. Hindi. What else can we expect ngayon po, The next few days, Oh, yeah. what do you think? Wait, ito po, going back dun sa House impeachment, before the voting, pinag-usapan po ng mga members ng mga parties na they are allowed to vote through conscience. Diba po? And some people are saying na hindi ba dapat tignan natin to base sa ebidensya? So, sa tingin niyo po ba yung naging boto nila yesterday was really about the conscience? Or Yes, it was based more on evidence. I'm sorry for the background noise. I'm in a meeting. Apparently, maraming nag-base sa evidence. Kasi kakaunti lang naman yung nagsabi na based sa kung anong gusto ng constituents. And lastly, what can you say about Senator Bato? Doon sa video niya na tumatakbo. Well, this is my thing. Kung inaakala, news ito, I'm being interviewed. Sorry. Sorry. For Bato, he's just a caricature. That's all. All right. We'll talk to you again. Thank you so much for your time and insights, political analyst Professor Antonio Contreras. All right, we'll be back with more stories after the break. Keep it here on One News. Good morning. You're still watching News and Views here on One News. The International Criminal Court has confirmed the arrest warrant against Senator Bato de la Rosa. But before that, tension erupted at the Senate after de la Rosa made a surprise return and was met by authorities at the premises. Here's the report. Ito klaseng gobyerno. As sitting president, hinaharang hindi papasukin sa sesyon. Kung ako'y absent, hinahanap na ako ninyo. Sumusweldo. Hindi nagpapakita. Ngayon, papakita ko dito. Hinara ko naman guys. May wrestling ako doon. Kasugat-sugat ako. After more than 6 months of absence, an angry and emotional Senator Bato de la Rosa surprised everyone when he suddenly appeared at the Senate Session Hall on Monday afternoon. This is the Senate. Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Ganun ang NBI. He was shouting because operatives from the National Bureau of Investigation blocked him from the Senate building. CCTV footage showed NBI chasing De La Rosa and his entourage into a fire exit in the building. De La Rosa even tripped and fell as he climbed the flight of stairs.
He immediately entered a room his colleague opened for him, while others from his group went the separate way, apparently as a decoy. But the authorities caught on and opened the door De La Rosa had entered in. After the ruckus, De La Rosa said he sustained a wound on his hand. He confronted the Senate Sergeant-at-Arms for not interfering. Kung ikaw ang senador, sir, ako ang senador at arms. Magpapakamatay ako para hindi ka magalaw dito sa institusyon nito. Magpapakamatay ako para sa'yo. In the middle of the chaos, former Senator Sonny Trillanes appeared, alleged ICC arrest warrant against De La Rosa in hand. Trillanes said this is in response to De La Rosa's challenge to him back in 2024. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes. Sabihan mo. Sige ka lang, ngak dyan ng ICC. Sige. Go ahead. Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka. Ikaw mismo magpusa sa akin. Personal request ni Bato na samahan ko daw yung pagka-arrestuin siya. Inamon niya ako, di ba? Inamon niya ako. Dito ako, I showed up. Inamon niya ako na samahan ko yung mag-arresto sa kanya. Nandito kami. However, even the overthrown Senate President Tito Soto has spoken before that as a matter of institutional courtesy, the upper house cannot allow any member to be arrested within its premises while it is in session. And indeed, the Senate has approved a motion seeking to place De La Rosa under Senate protective custody. Even assuming fully coordinated yung arrest warrant, they should have approached Senator Bato or approached the Sergeant-at-Arms, given a copy of the warrant, and negotiate his surrender because they are in Senate premises. Pero instead, nakipaghabulan sila. Kapatid mobile journalist Mary Mon Reyes, we are One News. At this point, let's check our mobile journalist in the Senate. We have mobile journal Mary Mon Reyes. Mary Mon, lift na yung yung lockdown. Yes, maluwag-luwag na, pero still iba naman yung strict implementation ng security, lalong-lalo na sa mga posibleng pupunta sa labas ng Senado para ipakita kanilang suporta o kaya naman oposisyon sa kasulukuyang nangyayari dito. Kanina nakita natin itong si Senator Bato de la Rosa na simula kagabi under Senate protective custody. Ang sinasabi ng senador, gusto niya raw na magpatuloy ng business as usual. Kahit na habang nandito raw siya, mananatili raw siya magkatrabaho, pupunta raw siya sa sesyon, and still na-raise niya ulit yung naging sitwasyon kahapon na nagkaroon daw ng pagpipigil o paghadlang sa kanya na pumunta dito sa Senado. And nakita natin yung ilang mga gamit niya, binibitbit sa kanyang opisina, kanina magsisimula na raw siya ayos para nga makapagtrabaho. Pero sa usapin naman ng legal, ito naman kanyang legal counsel na si Attorney Israelito Torion, ang sinasabi nila, still kine-question nila yung ibang otoridad sa labas ng Pilipinas. Ang kinikilala lang daw nila dito ay isang authority at ito daw ang local authority through the Supreme Courts at ang adjunct courts o kaya naman yung mga korte sa ilalim ng Korte Suprema. At ang sinasabi dito, tatanong natin kanina, kung local court ang mag-i-issue ng arrest warrant, magkakaroon ba ng pagsasama o pagsunod o pagtugon itong Senator Bato? Sabi ni Attorney Torion, kung Philippine Supreme Court daw yun, may remedies under the law and perhaps magbabaw daw doon sa majesty ng court itong senador by either posting bail o kaya naman daw ibang pamamaraan kung saan nakikilala yung jurisdiction ng korte na ito. So ito yung ilan sa kasulukuyang nangyayari dito sa Senado, but still yung iba pang mga antabayanan natin ay yung pag-fill pa ng ibang mga posisyon sa liderato. Kasi kahapon, ang naluklok pa lang is si Senator Alan Peter Cayetano as Senate President, Senator Loren Legarda as Senate President pro tempore, and then ngayon hintayin natin yung magiging majority leader, minority leader, and especially yung isa sa mga inaabangan, yung committee chairmanships. Okay. At yan muna ang latest mula dito. Balik sa inyo. Alright, thank you so much, mobile journalist Mary Mon Reyes. And to talk more about these recent developments, we have with us former Senator Sonny Trillanes. Sen, good morning. Thank you for joining us. Hi, Senator. Ay, good morning po sa inyo, Angelo at Miss Angela. Alright, Sen, ang daming, nagulat tayo lahat ang daming kaganapan nangyari. Nagsimula po yung sa habulan ni Senator Bato na iba-iba kasing version ng lumabas ng una. Pero ano po talaga ang nangyari sa baba with regards to yung claim ni Senator Bato na rinesling daw siya? Ang nakarating po sa akin, base dun sa mga nandoon sa pangyayari na yon, ay nilapitan nila si Bato at iniinformahan nga siya na may isa-serve na warrant
Tapos itong si Bato ay nambuli doon sa mga arresting officers tapos nagmaniobra para makatakbo siya papaloob. So, yun nga. At yung mga humahabol sa kanyang mga tao, actually mga staff niya. Mga tao okay. nila, hindi yung mga NBI na sinasabi nila. So, yun, kailangan ma-correct din yung impression na yun. Buti na sabi niya yan, Sen. No? Tsaka kasi may lumalabas na balita na coordinated daw prior yung supposed arrest ng NBI with initially at the time SP Soto. Totoo po ba ito na nag-usap naman sila nung una at si Senator Bato lang ang medyong yung claim nyo, yung nagmaniubra at tumakbo? Hindi po ako privy dun sa coordination ng NBI at saka ng Sergeant at Arms. Pero hindi naman po makakapwesto yung mga NBI agents doon kung wala silang prior coordination. At ano lang po yan, no? Yung pagse-serve ng valid warrant of arrest, mandato yan ng mga law enforcers. At wala pong dapat nangyari dyan kung hindi gumawa ng eksena itong si Bato. Kasi ang president po nito ay nung si then Senator Laila de Lima ay ginawa ng kung ano-anong kaso, inimbentohan ng kaso ni Digong, siya ay nabigyan ng warrant, sumurrender siya voluntarily. Nung ako naman po, nung tinanggal ni Duterte yung aking amnesty at na-issuehan ako ng warrant ng Makati RTC, ay sinerve po yan ng pulis. Pumasok po yung pulis sa akin dun sa loob ng Senado while in session at binasahan ako ng Miranda rights doon at sumama ako voluntarily doon sa arresting team while in session yan. Kaya kung ano man yung pinagsasabi ni Cayetano na hindi ito nangyari before sa Senado, 2 beses na po nangyari yun. At alam niya yun, no? Kaya sana po wag po tayo magpadala dito sa mga kasinungalingan at paglilinlang ni Senator Cayetano kasi ito po ang bottom line dito. Si Bato de la Rosa ay na-issuehan ng warrant ng ICC bunga ng investigasyon doon sa war on drugs noong panahon ni Digong. Kung maaalala po natin at lahat po tayo saksi dito ay nag-utos si Digong ng mga pagpatay ng mga drug suspects at si Bato bilang PNP chief. Siya ang nag-implement nito yung tukhang. Kaya libo-libo po yung nangamatay ng mga Pilipino that time. Bawal po yun. Ang mandato nila, serve and protect the people, pero pinagpapatay nila. Dito po sa atin, ang batas, pagka may kriminal, kinukulong, kung addict man yan, nire-rehab. Ganun po, pero sila pinagpapatay nila. Kaya po siya may warrant, hindi po inosenteng tao si Bato de la Rosa. Well, Senator, of course, a lot of people are asking why are you there at the center of it all? How did you obtain the arrest warrant? And aside from that document, meron pa po ba kayong ibang hawak na document that will kumbaga parang para mapatunayan po yung arrest na yun kay Senator Bato de la Rosa, like a diffusion order from the Interpol? Ganito po. Unang-una, kaya po ako nandoon dahil may personal na request si Bato o national TV. Sinabi niya, samahan ko daw yung arresting team pagka-aarestuhin na siya. Sinabi niya po yan. Hinamon niya ako, kaya ayun doon ako. Ngayon, yung warrant na ipinakita ko sa media ay galing po yan sa NBI. Iniinformahan ko lang yung media at yung publiko para maintindihan nila kung bakit aarestuhin si Bato. Kasi kung hindi ipapakita yon, yung warrant na yon, magtataka ang taong bayan bakit inaaresto si Bato. Meron pong warrant. I was just informing the public kasi yung mga operatiba ng NBI hindi naman yun yung primary task nila. They were just there to enforce the warrant. So ako, ininformahan ko lang ho yung media dahil tinatanong po ako. But how did you know po na meron na pong hawak ang NBI? And how did you know that Senator Bato de la Rosa will be there at the Senate? Meron na po tayong mga impormasyon over the weekend na
lalabas nga si Bato ng Lunes para nga doon sa leadership change sa Senado. Kaya yon ay inantabayan na natin dahil the past 6 months nawawala ito si Bato, di ho ba? Kasi kung maalala po ninyo, nung November last year, nag-announce si Ombudsman Boying Remulla na may warrant na. At dahil doon ay nagtago si Bato de la Rosa. So, for the past 6 months, hindi naman yan hinanap ni Secretary John Vic Remulla. Kaya ito na yung pagkakataon na mahuli si Bato at mapanagot doon sa libu-libong nangamatay nung mga EJ case. At doon sa impormasyon tungkol sa kanyang warrant, sabi ko naman po sa inyo, dahil nakikipag-ugnayan ako sa ICC, all this time, since 2017, nakikipagtulungan ako sa kanila para mabuo yung kaso ni Bato, Bongo, Digong, lahat. At so dahil doon, ano tayo? Meron tayo din nakakalap na mga impormasyon. Pero ngayon po kasi under protective custody si Senator Bato ng Senado. No? Hanggang kailan po pwede protektahan ng Senado si Senator Bato de la Rosa knowing that sabi nga nung sa batas po, under the practice sa Senate, while in session po pwede yun at dapat po below 6 years lang po yung supposedly parusa nung kinakaharap na kaso. Yes. So, tama po kayo. Wala pong basihan ang protective custody na inisyu ng Senado. Wala pong resolution ang Senado na pwedeng masapawan ang isang batas. So, itong kay yung nasa saligang batas, 6 years and below, ang hindi pwede maaresto yung senador while in session. Pero pag higit dyan, kagaya nga nung mga sinite ko na example sa akin tsaka kay then Senator Laila de Lima, hindi pwedeng gamitin yon na proteksyon. Itong crimes against humanity na inaakusahan kay Bato, ano po ito? Life imprisonment yon. Ngayon, ito po, yung mga legal remedies, sinasabi nila, humingi sila ng TRO sa Korte Suprema. Pagka hindi po nabigay ang TRO na yan, tapos pag nakakuha ng order from a lower court, yung mga authorities to reinforce yung ICC warrant, at pag sinerve yan sa loob ng Senado, ang aharang dito, whether sergeant at arms yan or senador yan, ay makakasuhan ng obstruction of justice. Ganun lang po kasimple. Pagka kailangan ng i-enforce ng kapulisan o NBI yung warrant, wala na pong pwedeng humarang kasi yung haharang ay pwedeng arestuhin mismo on the spot. On the spot. Dahil krimen po yun. That's what I wanted to ask Senator Trillanes. No, you're saying about an order from a reinforced order from the lower court. May coordination na po ba ngayon na alam nyo based sa mga info nyo with any lower courts to enforce that? Or can the police enforce the ICC warrant without any order from the lower court? Supposed to be po, since nagawa yan, ganyan po ang ginawa kay Digong, bakit hindi yan pwedeng gawin kay Bato? So, ito po, meron pong ICC warrant of arrest. Ito ay recognized po ito ng Korte Suprema natin na may jurisdiction sila nung panahon nung tayo ay membro ng ICC, ng Rome Statute. At itong warrant na to ay bunga ng investigasyon nung tayo ay membro pa. So yan po yan. Ngayon, ito po, yung pag-enforce ng warrant na to, may kaakibat na batas ito, yung Republic Act 9851. Ito yung international humanitarian law na local counterpart ng Pilipinas. Nakalagay po doon sa jurisdiction na section na kung merong akusado ng crimes against humanity na iniimbestigahan ng isang international tribunal, ang ating mga otoridad may surrender itong akusado na to doon sa international tribunal na yon. Kaya nga yun ang basihan kung bakit natin isinurrender si Digong. At hindi po yan ninalify ng Korte Suprema. Hindi sinabing illegal, hindi sinabing unconstitutional. Kaya yun din pong batas na yon ang ginagamit natin as a basis kung bakit inaaresto at ite-turn over sa dahig itong si Bato de la Rosa. So if we go by the precedent, Senator Trillanes, na nangyari kay former President Duterte and the executive decides to effect an arrest
arrest this next few days, wala pong magagawa ang Senado to protect Senator Bato? Wala pong magagawa kahit 1,000 resolution ang gawin ni Cayetano, kahit ilang provision sa Constitution ang i-cite niya na hindi naman applicable, pwedeng gawin yan. At yung haharang dyan ay makakasuhan ng obstruction of justice. Sana wag tayo umabot sa ganon kasi yung ginagawa po nila, they're creating a constitutional crisis na wala naman. Pinoproteksyonan nila itong criminal na ito. International criminal po yan, si Bato. Hindi yan inosenteng tao. Kahit na anong paiyak-iyak niya sa TV, ay dapat nating tandaan, libo-libo po ang pinapatay nitong taong ito. Pero sabi niya nga po, kahit ano daw po grabe yung inyong preparasyon na para siya ay mahuli, ay nalulusatan pa rin daw niya yun dahil kay Lord. What is your take on that or your comment? Alam nyo, kinikilabutan ako dito sa mga taong ito eh. Silang dalawa ni Cayetano, kung mag-invoke sila ng Diyos, parang ganun-ganun na lang eh. Alam naman po natin kung sino yung nasa tama, sino yung nasa mali dito. Sana wag na nilang invoke yung pangalan ng Diyos kasi lalo lang nakakakilabot at nakakagigil itong mga ginagawa nila. Sino ho ba ang kriminal dito? Sino ho ba nagpapatay ng libu-libong tao? Ako ho ba? Yung mga NBI agents o si Bato? Ganun lang po kasimple yan. Well, of course, isa rin po sa mga hinahanap dito, where is Secretary John Vic Remulla in all of this? Over the weekend, kasama po yung kanyang departamento na nagsasabi na wala pa naman ICC warrant. What is your comment on that? Di ba po dapat Ganito siya po. yung nangunguna dito sa... Yun na nga po ang problema. Unang-una, nung November, ang nag-announce na may warrant na ay yung kapatid niya, si Ombudsman Boying Remulla. Last year Di pa mo yun. ba? Last year pa yon. Sinabi mismo ni Ombudsman Boying Remulla, nakita ko, may picture sa akin. Ano man yung tanungin niya? Di ba? O pangalawa, nung Sabado, sinabi niya, meron na siyang 10,000 pulis na may dragnet para daw hindi makatakas si Bato. Nalusutan nga siya nakaabot nga sa Senado. Tapos nung meron ng warrant na ina-announce na andun yung NBI, bigla namang humirit na wala daw valid warrant. Ano naman yung sana tinawagan niya yung NBI director, ano ba yung hawak nyo, valid ba yan? Sasabihin sa kanyang valid, o di mag-aresto na siya. Problema dito kay Secretary John Vic, nauuna yung press con bago yung accomplishment. Kaya yung mga pugante dito hindi na nahuhuli. Ganun po. Well, which leads me to my next question because a lot of people are saying also na anytime daw ngayon ay kayo daw po ang papalit bilang DILG Secretary. Is there an offer to you about that? Somebody talk to you about this? Wala po. Wala pong formal offer. But kung mangyayari man po yan na mapapalitan itong si Secretary John Vic Remulla, ay malaking benepisyo sa ating bayan. Kasi kaliwat kanan kapalpakan na po ang ginagawa nitong mamang ito. Well, if this is offered to you, will you accept it? Kung tayo po ay makakatulong, gagawin po natin yung ating tungkulin. Sen, since nandito na rin po kayo, tanungin ko po about yung status ni Senator Bongo sa ICC. Magkakaroon po ba ng warrant or do we expect him to be part of the case? Ang masasabi ko lang po dyan ay patuloy po ang investigasyon ng ICC. Tinatrabaho po nila yan para nga makamit yung hustisya. Kasi isa si Bongo sa integral part nung buong war on drugs operations ni Duterte. Siya po yung paymaster at siya rin po yung leader ng isang sangay nung nung operations na yon. Well, former Senator, lastly, we haven't heard from the President yet, since the happenings yesterday. Si Senator Bato de la Rosa is, kumbaga, parang may panawagan kay President Bongbong Marcos, and he said, I hope President BBM will advise his law enforcement agencies to follow what the Supreme Court said. But right now, wala pa tayong naririnig mula sa kanila. Dapat po magsalita na rin sila regarding this kasi parang medyo po nakakabingi yung kanilang katahimikan.
Palagay ko, hindi naman na po kailangan sigurong makialam sa mga operational matters ng presidente. I am sure na itong mga different agencies naman ay because of what happened yesterday, I'm sure they will get their acts together in the coming days. Ayun, pinakalas na lang pala nakita ko po Senator dun sa Facebook Live ni Senator Robin Padilla na kinakausap niya po si Senator Bongo. Sinabihan niya po na bayani, isang bayani itong si Senator Bato de la Rosa because of what happened yesterday. Your words on that po. Nakita naman po ng mga kababayan natin kung paano kumaripas ng takbo itong si Bato de la Rosa doon po sa mga nag-aaresto sa kanya. Hindi po yan bayani by any measure. Tapos hinamon niya ako na magpapa-aresto siya, samahan ko, pero nagtago siya. So I think the public knows very well kung ano talaga ang katangian ni Bato de la Rosa, which is isang duwag. As always, maraming salamat po sa inyong oras, former Senator Sonny Trillanes. Magandang umaga po. Salamat po. Former Senate President Tito Soto said there is a strong possibility that the move to replace him may be linked to the looming impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Soto noted, however, that leadership changes in the Senate are not unusual, stressing that senators serve at the pleasure of their peers. Is this because of the impeachment, sir? Yung nangyaring palitan ng liderato? Probably. Probably. That's a very strong possibility. Because if I were Senate President, once the House approves the article of impeachment and sends it to us, I will constitute and convene the impeachment court tomorrow. But in his first address as Senate President, Alan Peter Cayetano denied the leadership change had anything to do with the Vice President's impeachment trial. He also urged senators to set aside political differences and work together. Hindi ko kayo sinisisi kung sinasabi niyo sa news na ang pagpalit ng leadership ay tungkol sa impeachment. Hindi po. The impeachment is enshrined in the Constitution. The impeachment will be much more than dismissing a complaint because of political affiliation. And it's also much more than convicting someone without evidence. Parehong hindi pwede yun. Don't go away because we're not done yet. Stay with us. Welcome back. You're still watching News and Views here on One News. From the Senate, let's check the situation with mobile journalist Jazz Paredes reporting to us live. Jazz, kamusta na? Yes, Diego and Angela, nandito nga tayo sa Camp Crame at katatapos lang nung isinagawang press briefing kanina ng SPD at ng PNP at kanina nga napag-usapan kung ano yung isinasagawang aksyon para sa seguridad sa paligid ng Senado at napag-usapan kanina nasa 343. Medyo malabo yung signal, we'll but try Jazz to- Paredes is over at Camp Crame and she's reporting on I think ito yung makaganapan what's sa Senate and what's happening happening right in now, coordination with Camp Crame. Let me correct myself on that. Camp Crame siya, not in Senate. Yes. But we'll try to get back to her Yeah. para malaman natin kung ano yung talagang ginagawa dun sa Camp Crame. But for the meantime, Yes, the Philippine Statistics Authority is set to launch the Administrative Petition for a Correction Automated System or APCAS today. For details, we have mobile journalist Fatima Baduria. Fatima, ano ba yung APCAS na yan? Angela, Diego, ngayong umaga nga ay nailunsad na yung Administrative Petition for Correction Automated System o APCAS ng Philippine Statistics Authority. Ito yung web-based system na magpapabilis daw sa pagbabago ng clerical errors sa mga civil registry documents katulad na lang ng birth certificate o wedding certificate. Ibig sabihin, no, kung meron tayong kailangang ipapalit sa mga dokumento natin katulad na lang ng pangalan o kung may maling spelling sa pangalan o kaya kung mali yung birthday o birth month o kaya yung gender na nailagay sa birth certificate natin, ay mas mabilis na yung magiging proseso dahil nga magiging digital na ito, no? Dati raw kasi umaabot ng 4 to 6 months
yung pagpoproseso ng mga ganitong changes sa clerical errors dahil manually ngang binubusisi yung mga dokumento na ipinapasa sa kanila. No? Pero ngayon, dahil dito sa APCAS na ito ay inaasahan daw na 1 month na lang yung magiging proseso. Pero ito kasing APCAS na ito ay nasa back-end na proseso ng PSA at ng mga local civil registry offices o yung LCRO na tinatawag. So ibig sabihin kung magpapapalit ng mga dokumento, yung mga detalye sa dokumento ay kailangan pa rin pumunta doon sa LCRO. At yung LCRO na yun ang mag-encode ng mga detalye at dahil din sa APCAS ay mapapabilis ito no, yung pag-encode at pag-a-analyze nila kung tama lahat ng mga detalye. Ganun din yung pag-coordinate nila ng mga LCRO sa PSA. So talagang inaasahan na mas mapapabilis siya dahil digital. Every year daw kasi nasa 150 to 180,000 yung inaasikasong petisyon ng PSA no, dahil lang sa mga clerical errors na ito. So yun yung i-address nitong APCAS. Ano yung pinaka-goal nila kung kailan nila to ilo-launch? Kailan? Actually, Angela, na-launch na siya. Kasi nung 2024 pa lang ay naglabas na sila ng pilot testing. So talagang naasikaso na siya at nasa around 5,900 na nga raw yung naasikaso nila no, na yung mga changes na talagang natapos na dahil dito sa APCAS. Nung pilot testing nila, nasa 18 na areas daw yung mga naisama nila. At itong areas na ito ay per region. No? So bawat region ay talagang nasubukan itong APCAS. Pero ngayon na nationwide na yung rollout, nasa 201 daw na areas yung meron na. At nabanggit din kanina, no, buong NCR daw ay talagang i-adapt na itong APCAS. Although natanong ko rin kung bakit medyo may kaunting delay no, at hindi pa lahat talaga ng areas ay meron na nito. Ang nabanggit naman nila ay nagkakaroon pa raw kasi ng training sa ibang areas para matuto yung mga nasa LCRO na gamitin itong digital system at i-install pa yung APCAS sa mga digital system nila. So, doon yung delay. Pero technically, lahat ng regions ay meron na nito. Angela. Alright, thank you for that. Mobile journalist Fatima Baduria. Now, let's go to back to Jazz Paredes reporting to us live from Camp Crame. Jazz, go ahead. Yes, Diego and Angela, no, kanina nga, no, katatapos lamang nung press briefing ng CPIO in coordination nga ng District Director at ng SPD or ng Southern Police District. At kanina nga, no, pag-usapan yung regarding sa security or sa seguridad sa paligid ng Senado dahil nga sa mga nangyari kahapon ay talagang mas hinigpitan daw nila yung kanilang seguridad. At sa ngayon nga daw ay 343 yung mga nakadeploy na kapulisan at para daw masiguro yan na maayos yung paligid dahil nga although hindi na naka-lockdown as of this moment at meron na rin daw mga nakakalabas-pasok na mga sasakyan. Ang pagkakakwento nga daw nila, no, meron pang ilang mga rallyista sa labas ng Senado at natanong nga kanina kung meron bang direktiba kung anong mangyayari sakaling magkaroon ng kaguluhan dahil nga sa kilos protesta na nangyari sa labas ng Senado. At ang pagkarilinaw sa atin kanina ng SPD Director na si PBGen Glenn Oliver Cinco, maximum tolerance daw yung kanilang directive sa kanila. Pero oras daw na magkaroon ng kaguluhan, may makapamanakit o hindi na maging unruly na yung kilos protesta nga no, ay meron daw silang directive na arestuhin itong mga rallyista sa labas, Diego and Angela. Well, aside from yung civil obedience na pagbantay, no, ano pa ang directive or mandato ng PNP with regards to securing the premises of the Senate? Are they also on watch for a possible exit ni Senator Bato from Senate premises? Actually, Diego, no, yun nga yung question din kanina dahil ang kanilang sinasabi kanina, ang kanilang daw sakop as of now ay yung premises lamang nung Senado mismo at hindi rin sila pwedeng magbantay o wala silang directive para magbantay din sa loob. At nung tinanong natin kung meron ba silang ginagawang monitoring dun sa mga lumalabas na sasakyan sa loob at labas ng Senado dahil nga pwede lang lumabas yung mga sasakyan, wala din daw silang directive para i-check yung mga sasakyan kung sino ba yung nandoon, sino bang lumalabas-pasok. At kaya hindi pa rin nila masagot kung minomonitor ba. Pero sa ngayon daw, wala daw silang directive dyan, Diego.
All right, thank you for that, mobile journalist Jazz Paredes. And in other news, the 2026 MPTC Tour of Luzon moves into its 13th stage today. For the latest updates, we now go live to our mobile journalist Denise Valdez Sancho. Denise, what's the race situation on the ground today? Morning, Diego. Angela, the second individual time trial for the 13th stage of the MPTC Tour of Luzon is now underway. We are live here in the Pangasinan Baywalk, Lingayen. At mahangin ngayon yung situation dito na ayaw ng mga riders natin dahil nga mahihirapan sila sa sprint dito sa 20-kilometer loop. But as of the moment, there are less than 20 riders left of the 71 na umaarangkada dito nga sa 20-kilometer Lingayen loop natin. It started about 10 a.m., expected to finish by 1 p.m. dahil mabilis nga lang to, 1-minute interval per rider. But ngayon, nangunguna si John T. Harris from 7-Eleven with a total time of 26 minutes and 39 seconds. So aabangan natin kung sino yung mangunguna ngayon sa individual time trial to shake up the standings. Pero ngayon, ang leader pa rin natin ay Filipita Shochenko. So malaki yung posibilidad na may makahabol sa kanya up until tomorrow, the last stage ng tour, which is from Lingayen heading to Baguio. Diego, Angela. All right, thank you so much. That was our mobile journalist, Denise Valdez Sancho. And that... Nakalimutan na tanongin si Senator Trillanes regarding the impeachment naman. Okay lang. Maybe we can have him back soon. Right, and that wraps up today's episode of News and Views. Join us again tomorrow. I'm Angela Lagunsad Castro. And I'm Angelo Castro III. Kapatid, we are one you. All sides, all the time.